Kailangan lang magtiwala tayo sa Diyos. Mawawala yung depression, yung alalahanin. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa Mateo, 6:27. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kaniyang buhay? Yung isang siko kasi sa pamantayan ng Biblia, mula dito sa dulo ng pinakamaabang daliri hanggang sa siko, yun ang isang siko. Ginagamit na way of measure noong panahon ng una. Ang isang siko, more or less, 18 inches. Kung mag-aalala ka, mababalisa ka ng mababalisa, makakapagdagdag ka ba sa buhay mo ng 18 inches na haba ng buhay? Hindi. Hindi nakakapagdagdag ang pag-aalala. Ang pag-aalala nakakapagdagdag sa ikamamatay, depression, mga kung ano-anong alalahanin. Ano ang payo ng ating Panginoon doon sa 6:33? Datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian. Lahat ng mga kailangan mo idadagdag sa iyo ng Diyos. Hindi makakapagdagdag sa buhay ang pag-aalala. Para maalis yung pag-aalala, ano ang payo ng Panginoon? Basahin natin ang 4:6 ng Pilipos. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kahit anong bagay, dapat huwag kang mabalisa. Napakalawak nun, kapatid. Kakainin, daramitin, iinumin, tatahanan, gagastusin. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Mga bagay sa palibot-libot ng buhay natin, mga kung ano-anong mga aksidente, mga sakit, mga kung ano-anong bagay na ikinababalisa ng tao. Ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing, kalakip ang pagpapasalamat sa Diyos, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Wala tayong maia-approach na iba, kundi ang Diyos. Huwag kay Maria, huwag kay Pedro, huwag kung kani-kanino. Ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos, the peace of God that passeth all understanding, the peace of God that transcends all understanding, yung kapayapaan ng Diyos na mahigit kaysa lahat ng understanding ng tao, ng doktor, ng psychologist, ng psychiatrist, ng mga espesyalista, mahigit ang naaabot ng kapayapaan ng Diyos. The peace of God that will conquer all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kaya ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng lahat ng pag-iisip, kahit kanino pang pag-iisip, pag samasamahin mo, walang kwenta. Yung kapayapaan ng Diyos na yon ang mag-iingat sa inyong puso at inyong pag-iisip kay Kristo. At pagka na kay Kristo ka, kapatid, wala ka ng worries, anxieties, mga alalahanin. Kasi nagtitiwala ka na kung ikaw ay gusto pa niyang mabuhay, mabubuhay ka. Kung ayaw naman niya,
kinukuha niya na ang buhay mo, wala ka namang magagawa. Doon ka lang magtiwala. At makita mo, dadagdag pa ng Diyos sa iyo yung mga pangangailangan mo sa buhay. At hindi ka na dapat mabalisa. Sa Mateo uli, sa Kapitulo 6, ang sabi doon sa versikulo 34, Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. ang ganda-gandang salita ng Diyos. Huwag kang mabalisa sa bukas. Ang bukas ang bahalang mabalisa sa kanyang sarili. Mawawalan ka ng preoccupations, mga problems, mga anxiety, depression, mawawala. Huwag kang mabalisa.